Maraming mga bata nahuhumaling ngayon sa isang online game at ito rin daw ang dahilan kung bakit ang ilan sa kanila kapag natalo o natigil sa paglalaro, nagwawala o nagtatantrums. Ang online game na usong-uso pa rin ngayon sa mga bata ang Roblox. Pero ang inakalang simpleng libangan sakit ng ulo ngayon ng ilang mga magulang. Kukunin niya po cellphone, nadulas po siya, bali po yung kamay niya. 180,000 na-deduct. Hindi ko na alam kung makukulong ako anytime dahil sa utang na hindi mo naman ginusto. Hanggang saan nga ba dapat ang laro at kailan ito nagiging adiksyon? Uy, grabe! Ang anak ni Rose na si Carla, hindi pa rin maawat sa pagkalikot ng kanyang cellphone kahit bali na ang kanyang kamay na nadisgrasya sa paglalaro rin ng mobile game. Nagmamadali po siya makababa. Kukunin niya po cellphone, nadulas po siya. Black eye yung mukha niya, bali po yung kamay niya. Pero yung cellphone po talaga, ma'am, hindi niya binitawan. Binakalan po yung kamay niya. Inabot din po ng 60,000 po. Ang cellphone ni Carla, birthday gift ni Rose sa kanyang anak. Cellphone na po hanggang mga 10 or 11 ng gabi. Addict na po kaka-Roblox. Punta po ako sa garden ko po. Tatanim ko po yung seed. Maghanap po ako ng mga seed. Tatanim ko po siya dito. Pag naglalaro po ako masaya, parang totoo na po yung nangyayari. Masipag po siya dati. Madali po siyang utusan. Kaya lang si wait po siya ngayon. Pagka inutusan mo, marami pong katwiran. Hindi po natatapos yung assignment niya. Wala pong review talaga pag exam. Bumaba po yung ranking niya. Dating top 2 siya. Ngayon top 10 na lang po. Naging mainitin na rin daw ang ulo ng kanyang anak. Uy, grabe! Kinuhaan po siya ng cellphone. Dahil naglalaro siya, nagwala po, inano po niya to. Sinuntok po niya. Kaya ito, sira po yan. Sa lakas po, ginanon po niya. Depensa naman ni Carla, sa paglalaro ng mobile games daw niya, inuubos ang oras niya dahil sa labas, binubuli raw siya. Nasasaktan din po. Kaya po ako naglalaro para po di ko na din po maisip. Hindi naman po kasi siya nagsasabi. Pag tinatanong ko po siya kung may problema ba, nilimit namin yung cellphone. Hindi po nasusunod. Hindi rin siya titigil, ma'am, sa'yo na bulabugin ka niya. We don't know those people who play. Yung mga ibang tao doon, they tend to really scam or hack people for fun. Sa Roblox, ang kulang talaga doon is yung community guidelines. Wala masyadong child safety. Si Jennifer naman mula Quezon City, hindi lang daw sumakit ang ulo sa anak na na-addict sa Roblox. Umaray na rin daw pati ang kanyang bulsa. Dahil kasi sa kalalaro ng mobile games ng 11 anyos niyang anak na si Romel, aksidente nitong nagastos ang laman ng kanyang e-wallet. 180,000 po. Na-deduct po. Nakalink po kasi yun sa cellphone ko. Pagka naka-idlip na po ako nun, kukunin niya na yan. Maghapon na siya mag-Roblox. Ang paboritong laro ni Romel, ang fighting game na The Strongest Battlegrounds. Sa larong ito, kailangang talunin ni Romel ang kanyang mga kalaban para makausad sa susunod na level. Para madali niya itong magawa, pwede siyang bumili ng Robux na maaari niyang gamitin para makabili ng accessories para sa kanyang character. Hanggang sa ang nagastos ni Romel, umabot na ng 180,000 pesos. Akala ko po hindi totoong pera. Yung pera po dun, utang po yun. Hindi pa rin po namin nababayaran. Ngayon po tumubo na 420,000. Hindi ko na alam kung makukulong ako anytime. Dahil sa utang na hindi mo namang ginusto. Mabigat. Sobra. Hindi ko inaasam na aabot ako sa ganitong point na halos mababawan ako sa utang. Pero kahit ganito na raw ang nangyari, hindi pa rin daw matigil sa pagro-Roblox ang kanyang anak. Kahit anong tago mo po ng cellphone, talagang kaya niyang hanapin. Hindi ko na talaga makontrol Hinahanap-hanap ko po. Hindi ko po mapipigilan mapaglaro. Para matulungan ang mga pamilya sa kanilang problema, sinamahan sila ng aming team sa isang child psychologist.
Si Carla, hindi pa ganon kalala pero kinakailangan na ng intervention. Si Romel, posibleng meron na raw mobile game addiction. Ang addiction kasi, ito na yung may mga bagay na gini-give up na niya. Gumagastos para lamang may panglaro. Kinakailangan ma-realize ng bata na mali yung ginawa niya by taking out yung pinakagusto niya. Ano yun? Yung gadget. Kailangan ko rin na hatiin yung oras na bigyan pansin yung mga anak ko, hindi puro na hanap buhay. Samantala, nagbahagi rin ng pahayag ang management ng Roblox sa kanilang YouTube channel. We all want to keep Roblox safe. And we will continue to evolve our policies and our products to respond to new threat vectors and new forms of abuse. Nakakaalarma na ang mga bata ngayon nagkakaganito dahil hindi na nila makontrol ang paglalaro ng mobile games. Uy, grabe! Matinding pagbabantay ng magulang ang kailangan para maipadama nila sa kanilang mga anak na higit sa anumang level at puntos, pagmamahal at paggabay pa rin ang pinakamahalagang reward. Malunggay! Totoo kayang kaya nitong puksain kahit ang mga malalang sakit katulad ng cancer? Lantang gulay na raw ang 56 anyos na si Alma. Oktubre nitong nakaraang taon, nakaratay lang siya sa kama. Ang buhay niya, tinaningan na. Si Alma kasi na-diagnose ng stage 4 colon cancer. Physically draining, mentally draining, emotionally draining siya, lalong-lalo sa finances. Pero makalipas lang ang halos isang taon, si Alma, heto, patuloy na lumalaban at unti-unti na raw niyang tinatalo ang cancer. Ang kanya raw naging sandata ang araw-araw na pag-inom at pagkain ng isang gulay na libre niya lang daw napipitas sa kanilang bakuran. Ito ang gulay na paboritong isahog sa munggo at tinola, malunggay. Ako masabi sa malunggay, basta malakas siya, malakas ang resistensya ko. At hindi lang daw si Alma ang makakapagpatotoo sa bisa nito. Naging cancer-free po ako dahil sa malunggay. Malunggay talaga yung pinaka-effective. Alam na nating napakasustansya talaga ng malunggay. Pero gaano katotoong mabisa rin itong pangontra kahit pa sa cancer? Dito sa kanilang tahanan sa Naik, Cavite, patuloy na nagpapalakas ngayon si Alma. Wala raw siyang iniinom na gamot at ang nagsisilbi na lang daw niyang maintenance ang araw-araw na pag-inom at pagkain ng malunggay. Kahit nga yung sapsoy na hindi naman dapat lagyan, nabubudburan ko ng malunggay yan. 3 beses sa isang araw rin siya kung uminom ng malunggay tea o yung homemade na pinakuluang dahon ng malunggay. Ang mga malunggay ni na Alma, libre lang daw na pinipitas ng kanyang anak na si Christine sa bakuran ng kanyang hipag. Kanya itong hinimay-himay, hinugasan at pinakuluan. Tinitis ko lahat ng pait kasi yun ang maganda sa katawan. Setyembre nitong nakaraang taon, nung bigla raw bumagsak ang katawan ni Alma. Nawalan ako ng gana. Unti-unti ako nangangayayat. Suka lang ng suka. Sabi ko, naktalin mo na ako sa ospital. Hanggang sa nalaman niya na maliban sa kanyang diabetes, meron na pala siyang stage 4 colon cancer. Kitang-kita ko talaga sa ultrasound. Maliit pa sa butas ng lapis, yung dadaanan na lang ng pagkain ko. Nakatakip na yung mga bukol-bukol. Na-diagnose din siya ng 7 iba pang mga sakit. Pati baga ko, naapektuhan na. Pati pantog, tinapyas na. Si Alma na-confine sa ospital sa loob ng mahigit 2 buwan. At kasabay ng paghina ng kanyang katawan, ang paglobo ng kanilang hospital bill. Sobrang draining siya kasi umabot po kami ng 1.7 million. Dahil sa lumalaking gastos, nagdesisyon na ang mag-anak na sa bahay na lang magpagaling si Alma. Dito na rin siya kumapit sa herbal medicine. Kahit naman noon, mahilig talaga ako sa malunggay. Kalaman ko rin na maraming benepisyo yung malunggay. Matapos ang 1 buwan na wala raw mintis na pag-inom ng katas ng malunggay, napansin daw nila ang pagbabago kay Alma. Nanumbalik yung lakas niya, pati yung glow niya. Parang mas gumanda pa siya kaysa sa dati. Ang kanyang colon cancer naman, unti-unti na rin daw gumagaling. Natigil yung pain na sinisigaw ko sa ospital. Yung parang salamat ko sa Panginoon na binigyan niya ako ng buhay.
Nakikita lang ho na may mga components ang mga dahon ng malunggay. Yung pinagbasihan lang po nun ay cancer cells at mga daga. So wala pa po ng human subjects. Ang malunggay o Moringa oleifera, kilalang superfood. Mataas siya sa beta-carotene, meron siyang quercetin, magnesium, calcium, especially vitamin C. Mataas ang antioxidant properties niya. Mabilis yumabong. So the more na kinukuhaan mo siya ng dahon, the more na dumadami yung kanyang mga usbong. Ang tiga-tubigon sa Bohol na si Diana, ito rin daw ang naging takbuhan nung na-diagnose siya ng stage 4 Hodgkin's lymphoma, isang uri ng cancer sa dugo. Dumaan po ako sa bingit ng kamatayan. May taning na din ang buhay ko kasi hindi nag-promise ang doktor na masisave po ako. Nagdadalang tao raw si Diana taong 2015 nung unang lumitaw ang sintomas ng kanyang cancer. Nagkaroon po ako ng tubig sa baga po. Hindi ako makatulog ng 2 buwan yata yun. Kinalaunan, nakumpirma niyang ito nga'y cancer. Ang paggamot sa kanyang sakit, pahirapan daw, lalo't may sanggol noon sa kanyang sinapupunan. Nung mawala na ang aking lagnat, operation na para sa biopsy po. Chemotherapy kaagad. Ligtas namang naisilang ni Diana ang kanyang anak, pero dahil may kamahalan daw ang pagpapachemotherapy, kinailangan niyang maghanap ng alternatibong gamutan para sa kanyang cancer. Blend yung ginagawa ko sa malunggay. Iniinom ko. Nag-improve yung condition ko nung gumagamit na ako ng malunggay. Ang lymphoma po kasi ay cancer ng kulani. Ang treatment po sa cancer ng kulani, chemotherapy at saka radiation therapy. Ang tiga Muntinlupa naman na nagka-breast cancer na si Juvie, 8 taon na raw, cancer-free. Taong 2015, nung meron daw nakapa na bukol si Juvie sa kanyang kanang dibdib. Sabi niya sa akin ng doktor ko, tatanggalin lang natin yung bukol mo dito. Tapos titingnan natin kung may mga kulani daw ako sa magilid-gilid. Hanggang nalaman niya na ang kanyang bukol, malignant o cancerous pala. Stage 1A, breast cancer. Sabi mo, huwag ka mag-alala, gagaling pa yan. Kasi stage 1A ka pa lang. Buti nga na-adaptan na ka. Kalaunan, siya'y nagpa-mastectomy. Tinanggal ang buo niyang suso. Dahil naman sa takot at gastos, hindi na raw siya sumailalim sa chemotherapy. Pero nabuhayan daw siya ng loob nung nalaman niya na ang kanyang pinsan gumaling di umano sa cancer kahit hindi nagpa-chemo. Uminom at kumain lang daw ito ng malunggay, kaya ginaya niya ito. Kinakatas ko yung katas doon kasi isang kutsara, 3 times a day yun. Iinumin mo siya, ganon. Mula raw nung gawin ito ni Juvie, malaki ang kanyang ipinagbago. Walang Diyos. 9-year survivor na ako ngayon. O, di ba? Gulat sa pool yan, talagang tumulong sa akin. Naging cancer-free po ako dahil sa malunggay. Pero mariing ipinapaalala po ng mga eksperto, mayaman man sa sustansya ang mga dahon ng malunggay at sa kabila ng mga testimonya o sinasabing karanasan ng iba, wala pa ring pag-aaral na makapagpapatunay na epektibo ang malunggay na gamot sa cancer. When it comes to fighting cancer, it cannot stand alone. Kailangan pa natin ng more studies para po makita natin, number 1, safe ba siya? Number 2, effective ba siya? Yun po ay supplement lang. Maaari po may benefit sila nutritionally, pero po walang evidence na effective po sila alone sa pag-treat ng cancer. Bagamat mayroong mga pag-aaral na ang malunggay talaga ay nakakatulong, punta po kayo sa doktor. Tingnan niyo po kung ano yung pwedeng maitulong. Sa isang bansang napakamahal magkasakit at kapos din ang libreng serbisyong medikal, hindi nakapagtataka na ang ilan sa malunggay kumakapit. Pero sana dumating ang araw na ang lunas sa ating mga sakit mas abot kaya, lalo na para sa mga nangangailangan. Sa malawak na kabukirang ito sa San Remigio sa Cebu, may mag-asawang nagtanim ng pangarap. Nga akong mga anak, dili ko gusto nga mapareho sa amo nga kalisod. Kay akong nakita, luoy jud kaayo. At makalipas ang dekadang pagtsatsaga, ito'y nagbunga. 2 pulis, teacher, architect, technician, OFW sa Canada, at seaman. Nagpapasalamat talaga ako sa mama at papa ko kasi grabe yung sakripisyo nila. Kahit mahirap abutin yung mga pangarap namin, sinuportaan pa rin po nila kami. Sa panahong ipinagmamalaki ng ilan ang luho at yaman na questionable pala ang pinanggalingan,
Tunghayan ang kwento ng mag-asawang ito na patunay na marami pa rin tayong mga kababayan na kaya pa rin magtagumpay ng marangal. Iika-ika na ngayon sa paglalakad ang 66 anyos na si Tatay Josing. Halos buong buhay niya uminog sa bukid. Bigat bata pa ko, nagbaso ko ang sinda. Wala may lang trabaho, kaya hirap kayong taong maginikanan. Ganito rin daw ang naging karanasan ni Nanay Eva na ngayon 64 anyos na. Siyam kami kabuok. Ako ang pinaka-magulang sa tanan. Unsay trabaho sa among papa, tabang yun mi magkahoy. Antod, nakatapos ako ng grade 6. Sakit mo, balikan. Dahil sa hirap ng buhay, hindi nakapagtapos ng pag-aaral sina Tatay Josing at Nanay Eva. Mauwa man tayo, mag-istag tao niya, otay grado, otay kabahos, di ba English. Tagalog, wapo di Tagalog, masaya. Gikang grade 1 pa lang, ma'am. Di wa dyan ko kata akong first, second. Ganahan dyan ko, ma'am. Sultin ako, ma'am, makatapos lang ko ng magmaestra lang ko. Kung wala mang trabaho akong mama, ako na lang ni trabaho, abag sa akong papa. Pag ako'y trabahanin ko, ma'am, mag-night school lang ko. Di po ko niya tugtan. Kaya ang pangarap ni Nanay Eva na maging teacher, isinantabi niya. Pero di siya kay bawat mama unsa akong gibuhat. Diyagog ko magpaibaw ka na sakitan man po akong mama. Nung bumuo ng sariling pamilya, ipinangako ni na tatay at nanay sa isa't isa na gaano man kahirap, pilit nilang igagapang ang pag-aaral ng kanilang 8 mga anak. Buntag, nagtrabaho ko sa Masyawan. Kahapon, manahi ko na tailoring. Pauna, pag nagtrabaho ko, magbuhi ko na sa baboy, pag nakikita. Magpa-eskwela ko anak, aron bawi-bawian mo ko magkalisod. Mga gimig sakto. Bati man ang makakwarta ta atong linimbungan. Kaliwat kanan man ang kanilang mga naging utang, pinilit nilang pagtapusin muna ng high school ang lahat ng kanilang mga anak. Sana nawala na mo, nahurot naghalin among baka, kabaw, hasta among paninda. Bahalag wala na ko'y paninda, nga makahuman sila. Ang magkakapatid, nag-shifting sa pag-aaral sa kolehiyo, salit-salitan. Ang pangalawang bata, gipauna na mo eskwela. Then ang panganay, pagka sunod tuig na, kining ikatulo na mong anak, ni-stop gini siyang mga tulo ka tuig ng kontraksyon isa, nag-ipon-ipon po din taon. Na ang gusto niya kay architect. Grateful po ako Kaya minabuti ko talaga na makapagtapos para din yung mga kapatid ko may kinabukasan din kasi sila. Yung pag-tuition namin, binayad. Puro utang pang allowance namin, pagbili ng libro. Nag-janitor ako habang nag-school. Kasi yung trabaho ko, umaga, pag sa gabi naman, doon na ako nag-aaral. Kahit mahirap abutin yung mga pangarap namin, sinuportaan pa rin po nila kami. Kaya sabi ni Mama, tulong-tulong tayo, walang iwanan. At dahil marami pa ring gastusin sa kolehiyo, mas lalo pang hinigpitan ng mag-asawa ang kanilang sinturon habang nag-aaral ang kanilang mga anak. Ang araw-araw daw nilang kinain. Ito'y kamuti, isaksak, kamuting kahoy. Para nga, mudagan-dagan ang bugas, di mahurot og dali. Halos naabot og mga tuloon katuig. Bisan, pobre mi. Ya. Magtinarong yun ko, no, katungod sa mga gastuson, basi magbuhat na lang ko ng dautan. Tinarong yun mi. Hanggang sa lahat ng kanilang mga sakripisyo, nagbunga! Ang panganay nilang anak na si Jovelita, isa na ngayong registered nurse, habang sina George at Rex, mga pulis. Architect naman ang pangatlong anak na si Jimbo, si Diosdado Jr., technician, seaman si Ray, habang OFW sa Canada, si Irene, at ang bunso na si Christine, isinakatuparan ang pangarap ng kanilang ina na maging guro. Uban lagi sa among mga silingan. Yun sa ko na eskwela 8 nga nakahuman.
nagtrabaho sa insakto, nangita rag kwartang insakto. Happy ra gyud ko. Halag na yung mga sakit nga ng agi. Nakahuman sila, nga makabuhi na sila pamilya, nga wag yun mapareha sa akong kaagi. Hindi man daw sila mayaman, pero ito ang pinaka-iniingatan nilang yaman, ang graduation pictures ng 8 nilang mga anak. Sobrang yung proud, ma'am. Kaya ampo sa gidna na akong ugi pangayo gidna na ako sa gidnong o. Lord, ama naging ko Senyor San Vicente, itatag yun akong mga anak din hing dapita sa imong libro. Itali gud nga silang tanan gud makahuman gud sila. Gayunman, may pangarap pa si Nanay Eva na hindi niya makalimutan. Sige lang kung damgo nga nag-eskwela ko. Ang nasa gyud akong panahon na gusto pa gyud kong eskwela. Pero mahina nang utok na ako. Dahil madalas abala sa sarili nilang mga pamilya at trabaho, bibihira na sila'y makumpleto. Pero ang magkakapatid muling magkikita-kita para sorpresahin ang kanilang mga magulang. Sila naman ang nagsabit ng medalya kina tatay at nanay. Uy! Wala na naman eh. May sus ko yaman ako mga anak ko eh. Uy! Thank you kayo. Thank you kayo mga anak. Thank you kayo mga anak. Nakita na ako nga nag-uniform mo sa inyo mga kurso. Thank you. I'm happy for you all. Salamat kayo, nagtaro mo pag-eskwela. Kaya natuman ng imong mga pangandoy. Kami siya, dili na problema na kauman na mo. At hindi nagtatapos dyan ang sorpresa. Si Nanay Eva kasi binigyan ng scholarship para sa wakas maipagpatuloy ang naudlot niyang pangarap na makapagtapos. Nagdala ko og enrollment form. Wow. Niya. Kung gusto pa mo eskwela, i-enroll ti ka sa ALS. Sa ALS, walay gipili nga edad. So, bisan pa og tigulang na, unya, ganahan pa kang mag-ipadayon ng imong mga pangandoy. So, ang ALS anda mo hatag sa imuha. Magpa-enroll na ko. Yay! Mura, na-automatic man ang akong gusto. Ma, imo maminggi paskwela karon kami na po imo paskwela nimo. Thank you. Salamat kayo mga anak. Ikaw pa. Ay, hayop ka ng bagalmon. Ni minsan di sinabi ng parents namin na tumigil na kayo, di na natin kaya. Pinaninindigan pa rin nila yung pangarap na gusto naming abutin. Hito na kami ngayon eh. Professional na kami kaya gusto naming masuklian, gusto naming maranasan din nila yung maganang buhay. Hindi sila nag-flex o nagyabang ng kanilang mga luho at pamumuhay. Ipinanganak na walang minana o yung tinatawag na generational wealth. Pero ang kanilang ipinakita, pawis sa noo, bit-bit na sakripisyo at pangarap para sa kanilang mga anak. Sa dulo, hindi kayamanan ang sukatan ng tagumpay. Kundi ang kakayahang itawid ang pamilya sa kabila ng lahat at magtagumpay ng tapat at patas. May dalagita sa Palawan na itinampok namin dahil sa kanyang kakaibang kondisyon. Butot balat kahit pa kinakain niya pati dingding ng kanilang bahay. Pero bagong taon, may bagong pag-asa. Parang dinaanan ng bagyo ang bahay na ito. Nagkalat ang mga piraso ng tela. Ang sahig at sawaling dingding, butas-butas. Pero hindi ito gawa ng anay o insekto o ng malakas at malaking tao. Makain na! Makain na! Makain na!
kundi ng isang butot balat na. Siya ang 17 anyos na si Aurora. Hindi niya tunay na pangalan. Kinailangan daw itong gawin. Dahil anuman ang mahawakan ni Aurora, kinakain niya. Kahit saig, kakainin niya. Kahit dingding, kahit damit, kahit kumot, kahit kulambo. Ngat-ngat kay ngat-ngat. Yung mga sahig na po yan, ma'am, natabla, ma'am. Gawa niya po yan, ma'am. Pag nagawala siya, ma'am, pinatuklap niya. Bilang isang magulang, matiis mo ba yan magitang anak mong ganyan? Kulang na ang itali mo yung buong katawan ng bulupot ng tali. Para makita mo na na safety. Ano ba ang parang gusto niyang takasan? Ano ang umaanay sa kanilang tahanan at sa isipan ni Aurora? Munina, miminga, kasi miminga, ming. Ang dalaga, taga Rojas sa Palawan. Ang mga sira at butas sa kanilang bahay, bakas ng makailang ulit niyang tangkang pagtakas. Yung wala pa po siyang tali, ito po, binalik niya rin. Sinubukan niya rin pong lumusit dito, tayo nakita rin po siya ni mama. Ito po, nginat-ngat niya rin po, pati nga po ito yung pako eh. Buti na lang nga po, hindi naputol. Punit-punit ang mga kumot at tuwalya. Dahil mayat maya raw niyang nginangat-ngat. Kaya labag man sa kanilang kalooban, nagdesisyon ang kanyang pamilya na itali na ang kanyang mga kamay at paa. Ito po kasi yung lobid po, hinila niya po nakaraan bigla, kaya pagka nagkaroon po siya ng sugat. Isang madaling araw, si Aurora nakawala sa pagkakatali. Ang sakong kanyang nadampot, kanyang nginat-ngat. Nag-iinit po ng tubig para hindi po malamig kay ate bago mamaya po igib na naman po ako para po ipaligo po sa kanya. Lagyan ko po ng sabon kasi po para makakuha yung dumi. Ang gamit ni Ethan, sabong panlaba. Teng, tanggalon na natin, Teng. Kuon ko na. Ayaw raw ni Aurora na sinusuotan siya ng damit, kaya madalas wala siyang saplot. Para hindi siya ginawin, pirmi siyang kinukumutan. Te, wag mo ito tanggalin, te, ah. Po. Ha? Wag mo tanggalin, ah. Para hindi kalamigan. Magluto lang muna ako ng ulam, ah. Magkain ikaw, ah. Opo. Okay. Yung paborito pong ulam ni ate, mga sinabawan po, mga tinola, mga sinigang. Nabusog ka wala? Opo. Hindi pa po ganyan si ate, naglalaro po kami ditong dalawa, nag-iikot-ikotan, naghahabol-habulan po, nagtatago-taguan.
Nung umpisa ng ging sakit niya po ako, nagbago na po siya. Masakit po sa akin yung siya, hindi makalaro kagaya ng ibang bata. Kaya po yung ate ko po ganyan. Pag nagpakayan po ako, sinasabihan ko po siya na magpagaling na siya. Hindi ko na yan po iniisip yung sarili ko, iniisip ko po si ate. Na kung paano siya gumaling. Matapos asikasuhin ng kapatid, tsaka palang naghanda si Ethan papasok ng eskwela. Bye-bye, te. Bye-bye. Inihabilin muna ni Ethan ang kanyang ate sa kanyang nanay Marialyn. Nangkot po ako kasi yung ate ko po hindi nakakapasok sa eskwelahan. Ako po palagi araw-araw po. Ganun na lang ang pagpupursige ni Ethan na makatapos para maabot ang pangarap niyang maging doktor. Para makatulong din po ako sa maraming tao. Pag gusto ko rin pong pagaling si ate. Ang kalunos-lunos na sitwasyon ni Aurora ipinarating sa aming programa ng midwife mula sa Rural Health Unit ng Rojas na si Rosana. Binisita rin si Aurora ng kanilang health officer. Butot balan mo. Dapat mo isa, dalawa, tatlo. Ayon kay Doktora Lay Pareño, si Aurora malnourished. Ipapacheck up po natin siya sa pediatrician at matitingnan rin po siya sa mental health facility ng Ospital ng Palawan. Nakikitaan natin siya ng 3 kondisyon. Ang una naming napansin po sa kanya is ang tinatawag na neurodevelopmental disorder. Ang kanyang mga kakayanan ay hindi akma sa kanyang edad. Pangalawa, disorganized behavior and disorganized speech. Ito po ay pasok sa schizophrenia spectrum disorder. Posibleng meron din daw itong eating disorder na kung tawagin, PICA. Pagkain ng mga bagay na hindi akmang pagkain kagaya ng lupa at iba pang bagay na walang nutritional value sa katawan ng isang bata. Konti-konti po muna yung pagkain po niya hanggang po sa makaya po at ma-stabilize po yung kanya pong kalagayan. Ang unang response ay hindi itali. Ang unang response, syempre, dalhin sa doktor para ma-evaluate siya ng mabuti. Isang reason kaya nagpapatuloy itong siguro pagpatali ng mga taong may mental health conditions ay unang-una ignorance. Hindi naman masama yung intention nila, pero yun talaga yung alam nilang pwedeng gawin para matulungan siya. Matapos ang mahigit 1 linggong pananatili ni Aurora sa ospital, pinayagan na siyang makauwi ng mga doktor para ipagpatuloy ang kanyang gamutan sa bahay. Sa pagkakatampok ng kwento ni Aurora dito sa KMJS, bumuhos sa kanila ang mga tulong. Ito ang kanilang ipinantustos sa kanyang pagpapagamot. Laging pasalamat ko po ma'am sa sa KMJS po. Sa lahat po ma'am na sumusuporta po sa amin at nagbibigay po ma'am. Nagpapasalamat po talaga ako ma'am. Sobra. Gayunman, may panibagong pagsubok ang kanilang pamilya. Ilang buwan kasi matapos na maere ang kwento ni Aurora, si Ethan habang nag-iigib ng tubig na aksidente. Nadulas po siya ma'am, tapos yung kamay niya po napalo sa bato. Kaya naputol po talaga ma'am yung buto. Dinala po namin siya kaagad sa hospital. Ang braso ni Ethan, kinailangang operahan at lagyan ng bakal. 400,000 po ma'am yung nagiging bill po namin ma'am sa hospital. Dahil dito, ang dumating sa kanilang mga donasyon na pampagamot sana ni Aurora, inilaan nila sa hindi inasahang gastos sa ospital ni Ethan. Sakit po sa dibdib na yung hindi po para sa akin ay napupunta sa akin. Kasi po para po sa ate kong PWD yung pera na yun na gamit po sa akin. Maswerte na lang daw at may ilan pa ring donasyon na pumasok na ipinambibili nila ng mga gamot ni Aurora. Kaya makalipas lang ang ilang buwang tuloy-tuloy
na paggamot. Sumikat ang pag-asa. Sa pahintulot ng kanyang ina, handa na rin daw si Aurora na ipakita ang kanyang mukha. At magpakilala sa tunay niyang pangalan. Siya si Helen. Ang dalagang nooy butot balat. Nabusog sa pagmamahal. Makalipas ang 8 buwan mula sa dating 16.5 kilos niyang timbang, 30 kilos na siya ngayon. Kung dati, itinatali siya sa kanyang kwarto para hindi makatakas. Ulam, kakanin. Ngayon, mas lumawak na ang kanyang mundo. Ayusin yung tsinelas, ha? Pagkain pa? Oo, magbili tayo pagkain. Nakakat na tayo. Malaya na kasi siyang nakakalabas. Ate Les, anong ulam? Pabili kami. Tuwing po lumalakad po ako na katulad po pupunta ng tindahan o mamalingke, nakakasama ko na po siya, mama. At nakikita ko po masaya po yung anak ko. Kung dati, si Ethan ang nag-aalaga sa kanyang ate Helen, bumabawi na raw ito sa kanya. Ang kanya ng ate Helen ang nag-aasikaso sa kanya ngayon. Parang bumaliktad na po yung mundo. Dati ako po yung nag-iigib sa kanya para makaligo. Ngayon po, siya po nag-iigib sa akin para makaligo. Ano na, kabayo? Ang madalas nilang gawing magkapatid, magbasa. Ilipante. Ikaw? Ilipante. Ikaw? Baboy. Si Ethan ang nagsisilbing guro. Yung ate ko po hindi pa po nakaapak sa paaralan. Hindi niya pa po alam kung paano magsulat, paano magbasa, kung ano mga pangalan ng mga hugis, mga kulay. Gusto ko po, ma'am, makapag-aral po siya, ma'am. Kahit pa paano po, ma'am, hindi naman hulihan lahat siguro, ma'am, pagdating sa pag-aaral. At kung dati, kinakailangan pang subuan ni Ethan ang kanyang ate Helen, Dalaan niya dito. Dito. Tara. ngayon, katuwang niya pa ito sa paghahain. Ibutang mo de ang isa dire. Ano na yun? Nabi eh. Gusto mo pa kanon? Kanon pa? Sinamahan din ng aming team si Helen para sa kanyang follow-up check-up. Magaling na oh. Magaling oh. Parinig ko ha. Natuwa po ako nung nakita ko siya. Halos dumoble yung timbang niya. Hopefully, in the next year or next few months, mag-normalize na yung takbo ng katawan. Hindi mo alam ang ngalan mo? Anong ngalan? Hindi ko. Ngayon pong pangalawang assessment sa kanya, hindi na po natin nakikita yung mga sintomas na angkop sa schizophrenia spectrum. Pangalawa po, yung pica disorder. Ito po yung pagkain ng hindi talagang pagkain. Hindi na rin po natin yun makita sa pasyente, lalo na natutukan na yung kanyang physical health. Ang naiiwan na lang po na kino-consider natin na condition ng ating pasyente is ang neurodevelopmental disorder. Kasama na po dito ang intellectual disability and language impairment para alam nila what to expect sa kanilang pang-araw-araw po na buhay. Para kamustahin ang lagay ni Helen, sa araw na ito, meron siyang bisita. Walang iba, kundi ang naging tulay para maiparating ang kanyang kwento, si Rosana. Hi! Sino yan? Kamusta? Ayan, punta mo. Dali. Sino Uy, kamusta? Oh, malaki na siya. Mag-bless ka mo na. Mag-bless mo na. Bless mo na. Taba mo na, ha? Bye-bye! Oh, gusto mo?
Paborito mo yan, di ba? Na-miss na kita. Ha? Ngayon lang ako nakabalik ulit sa'yo. Kasi nagkasakit din ako. Oh, wala na akong buhok, oh. Nagkasakit si tita. Pagaling ka, ah. Kung di dahil sa inyo, hindi po gumaling yung anak ko, hindi po nakarating sa KMGS. Hindi mo siya magiging ganito ulit. Salamat po talaga po. Okay lang. Basta alagaan lang natin ng maayos si Helen. Tulad nga po ng lagi niyong sinasabi sa akin. Hindi ko na po talaga siya ulit itatali. Natatakot pa ako na kung tumanda po kami. Tapos, maiwan po siyang mag-isa. Kung sa akin lang po sana, kung pwede po hindi ko po siya ipaiwalay po. Ano ni? Kabayo? Elepante? Ikaw? Baboy. Hindi ko po siya iiwan pag tumanda po kami. Sana po palagi kami magkasama. Hindi po sana kami maghiwalay. Pangalawang buhay po ngayon, ma'am, ng anak ko yun. Kaya hindi ko po, ma'am, sasayagin yun. Gagawin po namin ang lahat, ma'am. Hanggang sa maging mabuti po siya, ma'am. May mga sugat na hindi nakikita. May mga kulungan na hindi bakal, kundi sariling katawan at isipan. Pero sa bawat kamay na handang umalalay, may liwanag na magbubukas tungo sa kalayaan. Bawat tao sa mundo, meron daw katapat, kamukha o yung tinatawag na doppelganger. Paano kaya kung si Jillian Ward ang sa kanya makaharap face to face? Mula sa hilatsa ng mukha, kurbada at kilos. Ako po si Eliza de los Santos, ang Jillian Ward ng Quezon City. Ang way po ng pagngiti niya, same din po sila ng ngiti ni Jillian Ward. Marami pong tao na nagsasabi na, mukha mo si Jillian Ward. Minsan po pinagkakamalan po nila ako, ikaw po si Jillian Ward. Pinaprank po ba kami? Binaaral ko po yung galaw niya, yung pananalita niya. Masanood po ako ng mga videos niya, sumasayaw, uma-acting. Nong! Kaon na ka mo diri! Manamit ang batchoy naman! Nong! Kaon na po! Kakaling ka ba o hindi? Kawal daw ka. Kadyo ah. Mubaya? Nasabi ko ba sa salamin, ganda mo eh, no? Swerte ka din talaga, may kamukhang artista eh. Tapos yung kamukha mo po, sikat na sikat pa. Grabe. Wala pa. Hanggang si Eliza, ginamit na ring talent sa May Ilonggo Girl. Guwapa. Nakasama ko na po si Jillian Ward sa mga event, mga content. Nag-TikTok po kami. Sobrang bait niya. Smoother and softer skin. Kat! Ano ba yan? Sugar ng kapatid mo, tigas ng dila. Samantala, may isa pang Jillian Ward variant dito sa Cotabato City, sa Mindanao. Jillian Ward? No! Ako to, si Farisha Kusain, ang inyong Cotabato girl. Hawig talaga niya. Siya si Farisha. Maalala ko po, may nag-viral po na picture ko po. Kapatid picture ni Jillian. Tapos sabi nila kamukha ko daw. May mga nagpapa-video great din po sa akin. Nagpapa-picture din po. Yung ilong namin matangos. Yung lips namin maliit. Yung mata namin chinita. Siguro magka-vibes kami. Charis. Talagang nung bata pa siya, gigil ako kasi maganda, pretty talaga, cute na bata. Pagod ako, Francis. I had a long day. Kung si Venice suplada, si Farisha palaban. Mayong aga po. You're late. Alam mo, may photoshoot ako ngayon, diba? Pati ka lang dumating. Pinapaglaban ko po kung anong meron ako. Ayoko po yung
Binababa ako ng mga tao. Hiwalay na ang mga magulang ni Faricia. Nandito po ako ngayon sa lola ko nakatira. Side po siya ng tatay ko po. Very close kami kasi ako na yung tumatay yung nanay nila. Yung dalawang lola ko po kasi, ako po talaga yung nagbantay sa kanila. So yun po yung purpose ko, yung matulungan sila. Pero paano na lang kaya kung ang tatlong Jillian Ward magharap-harap? Si Faricia lumipad pa Maynila. Wala siyang kaide-ideya na may sosorpresa sa kanya. Hihiligin. Uy, makakry. Hello! Kumusta po? Okay lang. Ang ganda mo po kumain. Ikaw na yun. Kumusta po? Kumusta po biyahe mo po dito? Pero teka, parang may iba. Po, may pagtatapat ako. Yes po. Hindi po ako si Jillian. Yes po. Pero kamukhang mo siya. Nung una ko siya nakita, parang si Jillian talaga. Pero nung nagsalita siya, hindi siya si Jillian. So, hindi ka na talaga ma-prank. Di, ang ganda niya po. Ikaw rin. Umuha ka sa labi, no? Ay, Char. Ang dalawa, kumasa rin sa acting challenge. Sa pagkakataong ito, nagpalit persona sila. Si Faricia ngayon si Tata, habang si Eliza naman ang gumanap na Venice. Hindi naman po sa ganun. Naghahanap lang po sila ng hahaligi sa amin. Hahalili sa akin? From what I heard, mga agaw ka! Habang nagpapasiklaban ang dalawa sa pag-arte, may isa pang umagaw ng eksena. Gusto mong agawin lahat sa akin! Gusto mong agawin yung asawa ko? Walang iba kundi ang original, opo, ang totoong may Ilonggo girl na si Jillian Ward. Hubarin mo yan! Hindi naman po sa Hubarin ganun. mo yan! Hindi po. Hubarin mo yan! Hello! Welcome ulit. Hello, hello. Hello, hello. Hello, nice to meet you. Hello. Kasama ang love interest ni Tata at Venice na si Michael Sager. May challenge kami para sa inyo. So, ang challenge namin ay, sino mas magaling magpakilig? Hindi niya kaya. Lambingin mo naman ako. Yan! Michael, huwag ka magsasmile. Ang ganda ko naman. Hindi naman ako dito. Sinabihin ako maganda. Thank you so much. Tapos sobrang bait po talaga niya. I love you. Thank you. Kay Jillian, sobrang thankful ako, then sobrang kilig. For the first time in my life, nakilala na kita at syempre nakasama pa sa KMJS. Oh my gosh. Kay Ate Faricia, nakikita kita sa Facebook feed ko. May mga nagtatag sa akin since mga 14 years old ako. So I'm happy that I met you and I wish you all the best. Mag-iingat ka po parate and sana more meetings pa soon. Kay Eliza, thank you kasi nakikita ko yung mga TikTok siya. Sobra talaga yung effort niyan. Nakakatuwa na ang kanilang kamukha, idolo pa nila. Ikaw, sino ang ka-look-alike mong sikat? Isa sa mga hindi ko malilimutang coverage sa taong ito, ang pagpanaw ng tinawag na People's Pope, si Pope Francis. Isang magiliw, bagamat halatang nanghihina rin na Santo Papa ang bumungad sa publiko nitong Easter Sunday o Pasko ng Pagkabuhay. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Kaya nagulat ang lahat nung kinabukasan. Isang masamang balita. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Ang lider ng simbahang Katolika, ang binansagang People's Pope na si Pope Francis.
sa edad na 88 anyos. Pumanaw na. Raccomandiamo l'anima da Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Lumipad ako pa Vatican City para makibalita at para masilayan at magbigay respeto sa Santo Papa. Sa huling pagkakataon, ang mga labi ni Pope Francis nakalagak dito sa St. Peter's Basilica. Ngayong araw po ng Biyernes, ang huling public viewing ng kanyang labi. Dahil bukas po ay ang kanya ng libing. Bago noon ay may funeral mass na gagawin ho rito. Napakaraming tao ho rito, matyagang pumipila. Yung iba, hindi bababa ng 4 na oras ang ipinila. Para lang sa ilang segundo na sila'y makalapit sa labi ni Pope Francis. Siguro yung mga dami ho ng mga pumupunta rito para pumila na makapasok sa St. Peter's Basilica, patunay rin kung gaano minahal ng mga maraming tao sa buong mundo ang yumaong Santo Papa. Kahit yung mga hindi pareho ng paniniwala, mga nasa Gaza, yung mga dumadaan sa mga matinding pagsubok, he would reach out to them, yung mga nasa laylayan. At ngayon, nakikita rin yung sukli sa kanya. Dahil ang dami hong pumupunta rito from all over the world, across all generations narito. Dito na tayo sa mismo ng St. Peter's Basilica. Ito na yung holy door. So, papasok tayo dito para makalapit dun sa kanyang labi. Siksikan yung mga tao. Moral rights, minodify niya. Kaya't napakasimple na lang yung lahat na ginagawa sa celebration ngayon. Si Pope John Paul II po, naalala ko, naka-elevate siya. Nakapatong dun sa kabaong medyo mataas yung pwesto. Kasi yun yung part ng rights for the funeral of the popes. Pero si Pope Francis, Pinili niya itong napakasimple kasi gusto niya yung parang funeral lang ng simpleng Kristiyano. At saka isa lang na kabaong yung ginamit, hindi na 3. hindi na rin red shoes. Hindi. Ito yung altar ni Pope Francis. Dito Papal altar po. Dito siya madalas magmisa noon. Ngayon, doon siya nakalaga yung kanyang labi. Katatapos ko lang hong makita yung labi ni Pope Francis. Yung expression niya, peaceful naman. So, nakaka-relieve din na to see yung facial expression niya na parang he was at peace. Hindi siya nahirapan. Ilang oras ka pumila? I think an hour po. Talaga? O anong masasabi mo sa experience mo? Well, it was very touching naman po siya. At the same time po, parang it's a chance din po para magdasal po. What is it about Pope Francis na gustong-gusto mo? Ang humble niya po as a person. That's what I like about him po. Kasi nakita mo yung labi ni Pope Francis, ano reaction mo? Ano masasabi? Nakakakilaw. Bakit? Talagang ramdam mo yung ano niya sa yung spiritual niya. Ilang oras ka pumila? Swerte po ako, nakapila po ako ng mga kulang-kulang po 2 oras. Maikli na yun. Maikli na kasi po 4 na yun. Kasi oras. oras, 5 oras. Anong gusto mo kay Pope Francis? Yung humanity niya, yung kanyang pagiging mababang loob. Si Pope Francis o si Jorge Mario Bergoglio na mula Argentina, kilalang namuhay ng simple. Sa hinabahaba na ng storya ng papacy, siya lang ang unang gumamit ng pangalan na Francis na hango sa buhay ni San Francisco de Assisi. Talagang isinasabuhay niya na yung pagiging payak na pamumuhay. Kasi nung unang mga panahon, yung mga Santo Papa ay nakakapaya ng pula, tapos talagang full regalia. Pero ang Santo Papa nang bumungad sa balcony ng St. Peter's,
white, very simple talaga siya. Ang mga Santo Papa ay nakatira talaga sila sa palasyo ng Vatican. Pero si Pope Francis ay ginusto niya na manirahan sa isang maliit na apartment sa likod ng Vatican. Ang tawag natin ay Santa Marta. Namatay siya na meron lang less than $100. Imagine, ang isang makapangyarihan na leader ng simbahan namatay ng, ito lang yung pera niya. 340,000 euros na sweldo kada taon ng mga Santo Papa. Hindi niya raw po ito tinanggap. Ang 344,000 euro ay talagang hindi niya tinanggap. His Holiness Pope Francis. Higit sa lahat, tumatak siya sa kanyang puso na para sa mga mahihirap. Ipinakita niya ito hindi lang sa gawa, sa kanyang pananalita, sa isinabuhay niya ito eh. Every life is sacred. Sa tabi po nitong mga napakatatayog na mga column na napakagagara, napakagrandyoso, akalain nyo ho, nagpatayo siya rito ng mga CR at paliguan para sa mga homeless dito sa Vatican. Para bang inilapit niya yung simbahan sa kanila at binigyan ng konting kalinga. At alam niyo ho ba, dun sa loob ng men's CR na yan, merong maliit na oven na nagbe-bake ng tinapay para may makain din po yung mga homeless. He really was a pope who thought of the poor. Perhaps siya lang po ang Santo Papang gumawa nito. Isa siyang liberal sa napakaraming mga pagkakataon. Sa halip ay binibigyan niya ito ng isang panibagong pananaw na hindi kayo nire-reject ng simbahan, mga tunay na anak kayo ng Diyos. Very controversial at very inclusive, lalong-lalo na sa Gaza. Why are deadly weapons being sold to those who plan to inflict untold suffering on individuals and society? There's really nothing like a Filipino welcome. Ramdam na ramdam, napakainit, ang saya. Ayan ang kanyang pagbaba. Oh no! Uy! Ay, ang swerte ng mga kapulot! Ayan na, dumating na si Pope Francis. Si Pope Francis, mas napalapit sa ating mga Pilipino nung bumisita siya sa Pilipinas taong 2015. Bumisita siya sa Malacanang. Ayun, may baby. Nagpa-bless. Abay, ang swerte naman itong batang ito. Nagdaos siya ng kanyang kauna-unahang misa sa Pilipinas sa Manila Cathedral. Do you love me? Then, thank you very much. Isa sa mga mapalad na nagkaroon ng close encounter sa kanya ang pamilya ni Remy. Hindi makapaniwala na andun kami in front of us ay kasama namin si Pope. Kami ang pamilya Dizon. May mga panoong nagkakaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. Ngunit ang mga pinagdaanan namin ang siyang nagturo sa amin na maging isang Kristiyanong pamilya. Ang kanyang inang si Kika may iniregalo pa para kay Pope Francis na isang skull cap. Si nanay ko yung nag-abot kay Pope. Tapos sinuot niya, medyo maluwag. Binalik niya kay nanay yung skull cap. Ang souvenir mula sa Santo Papa nakatago ngayon sa kanilang simbahan. Memorabilia na namin siya dito sa Holy Cross Parish. Ay, dito na namin siya pinwesto. Nakatanggap din daw sila ng rosaryo mula sa Santo Papa. Ang kanyang nanay Kika, yumaon ito lang nakaraang buwan at ito raw ang ipinabaon nila sa kanyang libingan. Para lagi pa rin niyang kasama si Pope Francis. Sina Remy, napili raw noong makalapit kay Pope Francis dahil sa pagkupkup noon ng kanyang nanay Kika sa mga seminarista sa kanilang lugar. Isa sa mga pinatuloy nila rito, walang iba, kundi si Cardinal Luis Antonio Tagle na isa sa pinakamalapit kay Pope Francis. Time na yon, dito namin sila pinapatuloy sa kwartong to. Ito yung isa sa memorabilia namin with Cardinal Tagle. Andito siya, ito nung seminarista pa lang siya, bata pa. Pero isa sa pangunahing misyon ni Pope Francis ang makamusta at madamayan ang mga biktima ng super bagyong Yolanda sa Tacloban. Touchdown! Eto na ang Santo Papa.
Kahit bumabagyo noon, ang Santo Papa hindi nagpatinag. Magdamagan, hindi umalis yung libo-libo nating mga kababayan. Sabi nila, ma'am, signal number 1 lang yan. Yung Yolanda nga, nakaya namin Nagmisa pa siya sa ilalim ng malakas na ulan. Y cuando, permítanme esta confidencia, y cuando yo vi desde Roma esta catástrofe, sentí que tenía que estar aquí para estar con ustedes. Un poco tarde, me dirán, es verdad, pero estoy. Yung misa niya sa Tacloban, nakakapote siya ng yelo na yun ang suot ng mga tao. Talagang nakipagkaisa talaga siya. Di masukat ang kanilang tuwa na personal na makita ang tinaguriang People's Pope na sinadya ang kanilang lalawigan para mabigyan ng inspirasyon ang mga patuloy na bumabangon mula sa Super Typhoon Yolanda. Ang pamilya ni Mary Jane Arias na nakatira sa isang barong-barong sa tabing kalsada, mas maswerte. Sa tapat kasi ng kanyang bahay, bumaba ang Santo Papa. Yung lumapit sa amin, pakiramdam ko na lumalapit din si Lord. Nung namano kami, pinapray kami. Nalikan yung kapatid ko, yung baby, na part sa amin. Si Pope Francis kasi siya yung nagpabago sa amin at sa paniniwala sa Diyos din. Nakisalo rin sa isang pananghalian ng Santo Papa kasamang ang ilang survivor ng Yolanda at ang lindol sa Bohol. Ito yung upuan na ginamit ng Santo Papa during the lunch. Yung magagamit is na-preserve din namin. Kinawat nga selfie while we were having lunch. He taught yung mag-trust otro, despite and in spite, you should serve, you should praise the Lord. Bakit po pumapayag ang Diyos na may ganitong nangyayari? Hindi naman napigilan na bumuhos ang emosyon nung nakausap ni Pope Francis ang mga batang kalye na sina June at Glyzel sa Encounter with the Youth na ginanap sa UST o sa University of Santo Tomas. Marami na po ang mga batang pinabayaan ng kanilang mga magulang. Marami sa kanila ang naging biktima at masama ang nangyari sa kanila, tulad ng droga o prostitution. Bakit po pumapayag ang Diyos na may ganitong nangyayari? El núcleo de tu pregunta casi no tiene respuesta. Solamente cuando somos capaces de llorar sobre las cosas que vos viviste, podemos entender algo y responder algo. Ako po ay nagpalaboy-laboy sa kalye. Hindi ko na po alam kung saan ako tutuloy. Natutulog lang po ako sa tabing kalye. Hindi ko na rin po alam kung ano ang aking kakainin sa bawat araw. Si June, 23 anyos na ngayon. Mahirap na po talaga kami. Yung tatay ko, barker lang po. Gawa rin po ng yung pinagbabawal nga po na gamot. Kaya po siya nakulong. So lumayos po ako noon. Tumira po ako sa kalye for almost 1 year. Namamalimos ako, nangangalakal. Nagawa ko na rin magnakaw. Napunta ako dito sa Tuloy ng Kabataan kasi meron pong mga street educator. Hanggang nabigyan na nga ng pambihirang pagkakataon na makausap ang Santo Papa. Una ko pong naramdaman nung nayakap po si Pope Francis. Yakap ng isang ama po. Nahinanap yung yakap ng tatay ko since matagal siyang nawala. Nasa 2nd taon na siya ng kolehiyo. Gusto kong tulungan kung sino mang pwedeng makatulungan ko mga bata na naging katulad ko sa kalye. Pebrero nitong taon nung nagsimulang bumagsak ang kalusugan ni Pope Francis. Pumunta pa siya sa St. Peter's Square para sa Easter Sunday blessing. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. At yun na nga ang huling pagkakataon na nasilayan ng publiko si Pope Francis. Araw po ng Sabado, umaga dito sa Rome. Papasok na ho kami ng Vatican. Maaga ho kami para dun sa funeral mass bago yung libing ni Pope Francis sa araw na ito. Milyon ho siguro ang debotong mag-a-attend, pati yung mga world leaders. Ano hong thoughts nyo on this day, sister? We're here to pay homage to Pope Francis and
This is a way of thanksgiving to Him for He's so special. He is loved by all poor. Siyempre, mamimiss niyo po siya. Of course. I met him twice. Talaga po. Ano sabi niya sa inyo? Sabi niya, we have to disseminate and remain simple, and the church needs a simple preacher. Bago po mag 9:30 dito sa harapan ng St. Peter's Square ay nagsimula ang rosaryo prior to the funeral mass. Sa mga sandali pong ito, rush ng mga tao na naghahabol para makahanap ng pwesto para maka-attend din sa misa. Saan po kayo nang galing, ma'am? London. Galing kaming London. Wow, ang layo ng pinanggalingan nyo. Well, it's very hard moving. Nagsisimula pong magpalakpakan to signal siguro yung start po ng funeral mass. Kami ho sa media ay naka-cordon off dito po sa certain positions lang po sa St. Peter's Square. Kasama ko sa mga nandito sa aming pwesto ay si Julian Assange na isa sa prominente na whistleblower. Narito po siya mag-attend ng funeral mass. Sikat po si Mr. Assange dun sa Wikileaks. Nakulong po siya ng matagal dahil po doon at nandito po siya sa misa rin ngayon. Hindi na narinig natin, basically it's Italian, pero meron din Latin, meron din Spanish and English. Mula sa St. Peter's Square, dinala ang kanyang labi sa Papal Basilica of St. Mary Major o ang Santa Maria Maggiore Basilica dito pa rin sa Rome, sa labas ng Vatican. Ang sabi niya, kung hindi dukha ang simbahan, hindi yan ang simbahan. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Habemus Papa. Only by becoming poor ourselves, by stripping away our complacency, will we be able to identify with the least of our brothers and sisters. Please pray for me. Akalain nyo, may lalaki sa Cavite City na nilagyan ba naman ng singsing ang kanyang ari? At nung nagtagal, gusto na niya itong tanggalin. Kinailangan pang lagariin. Ang malaking problema ng construction worker at 26 anyos na si June, hindi niya tunay na pangalan, masusolusyonan daw ng hawak niyang lagari. Pero hindi niya ito gagamitin para magputol ng kahoy o bakal, kundi para lagariin ang isang naiwang singsing na isinuot niya hindi sa kanyang daliri, kundi sa namamagana niyang ari. Naipit sa singsing. Sabi nga mo yan, sakit niya eh. Oh. Masakit talaga yan, tanga-tanga ka eh. Liligarihin ko po dapat eh. Hindi rin natin yan. Sabi niya, bahala na maputol, basta mabubuhay daw siya. Masakit ka nga. Send ko nga kay MGS para tulungin ka. Buang kaya tayo. Katawa mo. Awit na muna, bakit sakit na kaya? Nagawa mang tawanan ni June ang sitwasyon. Baliw ka yata eh. Pero ang kanyang kalagayan, napakasensitibo.
napaka-delikado. Buang makang. Bakit mo nilagay yung sing-sing dyan? Bagang-baga na. Ngabi nga umuwi yan, sakit niya eh. Oh, masakit talaga yan. Tabu o bawal dapat pag-usapan ang paksang ito. Ginagawa pa ngang katatawanan ng iba. Pero ang nakababahala rito, base sa aming pananaliksik, marami ang mga kaparehong kaso. Pero bakit nila ito ginagawa? Ano mo nga hindi rin natin yan. Tas mo. Sakit nga yan. Bakit mo nilagay yung sing-sing dyan? Nagsimula raw ang lahat nung naligo si June hapon nitong May 9. Galing po basketball po no. Naghilamos po ng ilamos, sabi nagbusaw sa katawan. Dahil maluwag daw ang singsing na suot-suot niya sa kanyang hintuturo, tinanggal niya muna ito. Stainless siya, may pangalan, Kawilin. At para hindi raw ito mawala, ito ang naisipang gawin ni June. Ang bagay na habang buhay niyang pagsisisihan. Napasok ko po yung sing-sing sa ari ko. Isang beses ko lang po sinubukan yun. Pero sa kalagitnaan ng kanyang pagsasabon, ang singsing dumulas daw. Papasok sa kanyang pagkalalaki. Diretso papunta sa loob hanggang dulo. Hindi naman po maski, parang sumakto lang siya sa may buto. Sa buto niya, kung hindi ko na po matanggal. Hanggang nag-base na po, palit na ako ng damit. Pinabayaan ko na lang po. Isip ko ba matatanggal lang din. Lumipas ang ilang oras, may napansin siya. Parang lumobo na ng lumobo. Hanggang kinabukasan, ang ari niya na may nakakabit na singsing, tuluyan ng namaga. Parang sa bitag ba na ahas, nasakal na. Manid na siya, magapang na sa buong katawan ko ng kirot. Nahirapan tuloy siyang maglakad. Hindi na rin siya makaihi. Parang sa sobrang nasasakal, pinipiga ko na lang. Sinubukan niya itong remedyohan. Dinaupo ng sabot, hindi na talaga kaya. Nangihingi lang ako kay mama na malangis yung panghilot. Kala niya hindi siyang ko ilalagay. Sa ano pala. Pero nung ipinahid niya ito sa kanyang ari, Mahapdi na pag may sugat na pala sa loob. Hindi ko na po kayang tiisin. Nagwala na po sa kwarto. Ngabi nga umuwi yan, sakit niya eh. Oh, masakit talaga yan. Tanga-tanga ka eh. Masakit na nga. Ginadaan ko na lang ako sa tawag, yung sakit. Sabi ko lang kasi kay mama na lumaki yung ano ko. Kala ko nanunod siya. Pinabayaan ko muna siyang nakahiga. Tas mo. Sakit nga yan. Yung nakita ko po yung ari ng kapatid ko po. Halos mas kasi laki po siya ng latang sardinas. Lumulobo po siya. Mukha po siyang puputok puno na yun. susunod. Buang makang. Bakit mo nilagay yung sing-sing dyan? Paano kaya matatanggal ng mga doktor ang pumasok na singsing sa ari ni June? Bagang-baga na. Sa case na ganito, kailangan na talagang putulin yung... Saan din ba galing ang singsing? Stainless siya, may pangalan, Kawilin. Sino ang babaeng nakapangalan sa singsing? At ano kaya ang masasabi niya sa nangyari sa kanyang singsing? Si Kawilin, o. Sabi nga umuwi yan, sakit niya eh. Oh, masakit talaga yan. Tanga-tanga ka eh. Wala munang bibitaw dahil manlalaki ang ating mga mata sa pagpapatuloy ng istoryang ito. Nagulat ako kasi talagang severe na yung case ng patient. Send ko nga kay KMGS para tulungin ka. Ako nga, walang putol. Sa aming pagbabalik, ang construction worker mula Cavite na si June, hindi niya tunay na pangalan, sising-sisi at walang singsakit ang dinanas nang ang isang singsing isinuot niya hindi sa kanyang daliri, kundi sa kanyang ari. Naipit sa sing-sing. Hindi ko na po matanggal. Parang ano, bitag ba na ahas, nasakal na. Sabi nga umuwi yan, sakit niya eh. Oh, masakit talaga yan. Tanga-tanga ka eh. Magapang na sa buong katawan ko ng kirot. Buang makang. Bakit mo nilagay yung sing-sing dyan? Yung nakita ko po yung ari ng kapatid ko po. Halos mas kasi laki po siya ng latang sardinas. Lumulobo po siya. Mukha po siyang puputok puno na yun. Sakit nga yan. Patay na wala ka ng Si June isinugod sa PGH o sa Philippine General Hospital sa Maynila. Nagulat ako kasi talagang severe na yung case ng patient.
It's a case of penile strangulation na more than 48 hours na. Sobrang inflamed o magang-maga na yung kanyang ari. Pinaka-worst na effect nito is magkaroon ng problema dun sa normal na blood circulation dun sa penis. Yung blood flow sa dulo ng ari ay napipigilan, nagkakaroon ng problem dun sa flow. Kadalasan nabubulok yung ari ng pasyente. Dun sa skin, nagkakaroon ng ulceration, pati yung urethra or yung daanan ng ihi ay naaapektuhan na rin. So nagkakaproblema na rin siya sa pag-ihi. It can lead to amputation o sarili na mismong napuputol yung ari pagka talaga nagkaroon ng sepsis, septic shock hanggang sa pwede siyang mamatay. Naipit sa singsing. Ang penile strangulation ay isa raw bibihirang kaso, ngunit madalas pa rin naiuulat sa mga naisusulat o mga literatura ng field of medicine na kung tawagin urology. Sa isang pag-aaral noong 2013 na inilathala sa International Journal of Urology, mahigit 100 kaso ang naitala sa iba't ibang panig ng mundo ng mga ari ng lalaki na sinuutan ng mga bagay katulad ng wedding ring, metal socket at plastic na bote. Ayon sa mga eksperto, may iba't ibang psychological na dahilan kung bakit ito ginagawa o nangyayari. Una, para sa sexual na eksperimento. Pangalawa, dahil sa curiosity at peer pressure. Sa madaling salita, naghamunan o nagkantsawan o hindi kaya masubukan lang. Dahil sa kahihiyan o takot, ang iba hindi agad humihingi ng tulong hanggang huli na ang lahat. Bagang-baga na. First aid na pwede niyang gawin. Uminom siya ng gamot pampaampat ng pamamaga or lagyan niya ng cold compress para mabawasan yung pamamaga. Grabe nga umuwi, sakit nga eh. Oh, masakit talaga yan! Sa case na ganito, kailangan na talagang putulin yung metal ring with kagamitan na pangputol like yung giggly wire, pliers na pangputol. Hanggang sumalang na si June sa operasyon. Grabe nga umuwi, sakit nga eh. Oh, masakit talaga yan! Tanga-tanga ka eh. Ang higit 1 araw ng pasakit sa kanya. Natapos sa loob lang ng 15 minuto. Nalalaman ko na tanggal na pala. Masarap na yung pakiramdam ko. Si June patuloy ngayong nagpapagaling sa kanilang bahay. Ngayon po, nakikute na po dahil sa sugat. Pero yung sa size niya ngayon, hindi naman ako mag-out po. Bumalik na ako sa dati. Dahil may iniinda pa rin siyang sakit, hindi pa raw muna siya pinapahintulutan na bumalik sa trabaho. Nagsisisi din ako dahil kung hindi ko ginawa tuloy-tuloy sana yung trabaho. Ang tanong ngayon, sino ba ang nakaukit na pangalan sa singsing? Si Rowell no. Hindi kaya ito magalit na kinailangang sirain ang kanyang singsing para maisalba si June? Pag-aamin ni June, ang babaeng yon, hindi niya raw nobya, hindi rin ex. Eh sino siya? Si Rowell no, hindi ko po talaga kilala yun at hindi ko po, wala po akong kilala na Rowell yung taga sa amin. Ang singsing kasi, napulot lang daw ni June. Parang nagustuhan ko rin siya na pasot ko sa kamay ko. 2 linggo pa na sa akin. Hanggang sa naligo na nga siya kamakailan at naging malikot ang kanyang utak. Yung beses ko lang po sinubukan yun. Alam ko po na pang daliri lang po yung singsing. Kasi hindi ko rin kasi akalain din na ano eh. Kaya hindi mangyayari. Baliw ka yata eh. Si June may gusto ring linawin. Hindi po ako lasing po nung napagtiripan ko po na isalpak sa ano ko po, sa ari ko po. Ang tanong, nasan na ang singsing ngayon? Ninagis ko po sa may balot sa may daanan, no? Para makalimutan ko po yung mga nakaraan ko. Naipit sa singsing. Grabe nga umuwi, sakit nga eh. Oh, masakit talaga yan! Tanga-tanga ka eh! Isisi po ako dahil doon sa ginawa ko, naperwisyo po yung mga magulang ko. Dahil sa katangahan na sinapit ko. Wala rin ako ibang sisi kundi sarili ko lang. Tandaan, ang singsing isinusuot sa daliri at hindi kung saan-saan. Send ko nga kay KMGS para tulungin ka. At ang ganitong issue, hindi dapat pinagtatawanan. Dapat binibigyang linaw at tinatalakay. Bagang-baga na. Kung gaano kadelikado upang hindi na ito pamarisan. Buang makang. Bakit mo nilagay yung singsing dyan? Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.